Mukhang ayaw ma-sweep ni Anthony Edwards sa series versus OKC. First quarter pa lang 16 points, 5 rebounds, 2 assists, 75% sa field at 3 3-point shot. Halos wala naman na bago sa play na ginagawa ni Edwards at ng Minnesota. Off the ball pa rin ang atake niya, 34-14 sa first quarter. Inangat naman nila yon sa 51-25, 7 minutes mark ng second quarter na dito na pumasok si Edwards. Ang pinagkaiba lang sa Game 3 kumpara sa last 2 games, sa first quarter pa lang nag-a-average na ang OKC ng 8 free throws per game kontra sa Minnesota na meron 2 free throws. First quarter pa lang yan parang hinika din yung mga official kakapito. Parang duda pa ako nito pagdating ng second half or kaya sa Game 4, dun sila itotodo. Hindi naman kasi pinapansin ng NBA yung comment about sa mga foul na binibigay ng mga referee tungkol kay SGA. Nagkaroon ng traction yun nung after ng Game 2. Ginamit nilang pangharang yung comment ni Doris Burke. Untouchable kasi si Doris Burke nung sinabi niyang free throw merchant si SGA. Nung nakaraang Game 2, puro frustration ang sinabi ng Minnesota tungkol sa mga foul na binibigay kay SGA kaya nawawala yung diskarte nila. Ginamit din na headline or pantapal yung naging komento ni Doris Burke kasi siya lang yung malakas ang loob na sabihin na free throw merchant si SGA. Nakakalimutan ko nga palang merong women empowerment sa liga. Siya lang ang may power na magsalita na hindi siya mayayari. Sinabi kasi agad ni Stephen A. Smith na sweep daw yung Minnesota. Sabi pa niya magiging masaya siya kapag nakaisa. 0 free throw sa first quarter yung OKC. Sa second naman, meron agad silang 8, may 4 na minuto pang natitira. Hindi pa maganda nilalaro din nitong si Randle sa first half. Si Edwards naman yung nagbubuhat ng face ng Minnesota. Si Randle naka 10 points, 3 rebounds at 3 assists, 4 out of 8 pa. Yun nga lang, itlog sa 3-point area. Si Naz Reid yung merong perfect game sa first half, 10 points, 4 field goals, 2 3-point shots, 6 rebounds at walang turnover. Si Edwards naman meron 20 points, 8 rebounds, 3 assists, 6-3 sa pass break din ng Minnesota, 13-12 sa free throws ang OKC. Second quarter lang, 13 free throws. Kaya nga sabi ko kanina dun, parang duda pa ako sa ginagawa ng mga official. Kalimitan, kapag first half, nag-a-average agad si SGA ng 5 free throws per game. Pero sa ngayon, nakadalawa pa lang siya. 72-41 ang lamang ng Minnesota papasok ng third quarter ay doon nagsisimula yung run at pressure ng OKC. Sa second half naman, Minnesota pa rin, 107-70 sa end ng third. 19 points na si Randle, nagpahinga lang pala ng first half, akyat naman sa 30 points itong si Anthony Edwards. Si SGA naman, 14 points at 4 free throws. Sinisigawan na ng mga fans ng Minnesota na free throw merchant. Libreng tira, yun ang pinakamasarap sa mundo. Tingnan mo na lang si Edwards. Nawala bigla yung aura ni SGA nang tinawag siya online ng mga fans na foul face. Inaabot ng 42 points ang lamang ng Minnesota, garbage time na yung fourth. Si Edwards, first quarter pa lang masakit na ata yung paa, yung na-injured nung game 1. Iika-ika na kasi siyang maglakad nun pero naka-30 pa rin siya until third quarter. Biglang nagpakita rin yung Terrence Shannon Jr. sa Minnesota. Nagkaroon siya ng 15 points, 4 na minuto pa yung natitira sa game. Another extension sa rotation ng Minnesota off the bench. Ina-allow din kasi ngayon ng mga referee ang continuous play. Hindi katulad nung last 2 games, mahipo lang talaga, may pito na. Sabi ng mga fans, luto daw yung game. Luto talaga kasi halos walang foul si SGA ang nakukuha. Hindi ko lang alam kung sino naglulutoan dun sa dalawa. Wala kasi si Chef Foster. Nasa 143-101, at least hindi tambak. 30 points in 30 minutes si Edwards, 24 points naman si Randle. Samantalang sa OKC, 13 points si Williams, 10 points naman si Tremans. First quarter pa lang, matamlay na yung tatlo. Iwas muna kasi sa pusa yung tatlong referee din.